So magandang gabi po sa lahat. Medyo na late lang po tayo ng konting bahagya, no? Pero magandang gabi po. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral, sa ating daily devotion, no? At so welcome po sa Touching Lives Daily Devotion. Tayo po ay nasa huling bahagi ng chapter 40, pero bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Ama, natakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na binigay sa amin, sa buhay, sa lakas ng karunungan. Ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral na ito. Ikaw po ang gumabay sa akin na magiging tagapanguna. Panginoon, patuloy namin dinudulog sa iyo ang biyaya at gabay mo sa amin sa patuloy namin pagsunod sa iyo, sa bawat kapatid at pamilya na aming patuloy namin pinapanalangin. Ganoon din sa lahat ng makakapanood, ay ito po ay sama-sama namin maunawaan at maipamuhay, Panginoon, at ito ay makapagbigay ng kaluguran at papurihan sa iyo. Patuloy niyo po kaming gabayan, Ama. Tiyataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak si Jesus. Amen. So yan po, no? Magandang gabi po sa lahat. Magpapatuloy sa huling bahagi ng chapter 40. Tayo ay nasa 29 to 31. At bigyan natin ng konting recap yung kagabi, no? Yung verse 27 to 28, ito nga po ay mga sipi na hinahamon ng Diyos ang mga reklamo ng mga Israelita tungkol sa pakiramdam na nakalimutan at hindi pinapansin, no? At nakita natin dito yung time na sila ay nasakop, no? naging bihag ng Babylonia. So tinatampok nga ito ng talatang ito ang mga walang hanggang kalikasan ng Diyos. Walang limitasyong kapangyarihan kumpara sa limitasyon ng tao, no? Walang katapusang pangunawa, at dito nga po ay makikita natin na ang mga Israelita ay nagpapakita ng walang matibay na relasyon sa Panginoon, no? Walang matibay na pagkilala sa Panginoon. Magandang gabi, Pastor Dong, at syempre kina Ate Alma, yan, sa Ornido family dyan sa San Rafael. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Yan. Sa verse 28, 7 at 8, no, dito nga tumutukoy sa karunungan na pinakita ng mga Israelita dahil sa kanilang walang maayos o malalim na pananampalataya sa Diyos, dahil kaya sila ay natatakot, nakaramdam ng mga alalahanin or bagabag. 27 to 28, nagpapakita ng kalikasan ng Diyos na ito ay tumutukoy din na ang kawalan ng pagod o ang nararamdamang pagod ng mga Israelita ay tumutukoy din sa kakulangan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. So magandang gabi po, magandang gabi. Yan. So dalawang talata na patuloy sa atin nagpapaalala na wala tayong ibang dapat na pagkatiwalaan kundi ang Panginoon. Yan. Sa verse 29 to 31, sinasabi dito, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, tatlong talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at panibagong lakas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. So, natatanging inihahambing nito ang pagod at nararamdamang exhaustion, no? O burnout, no? Na kahit ang pinakamalakas na individual na tao ay nauubos din ang lakas. Magandang gabi, Pastor Nanding. So dito nakikita natin na ang dapat nating gawin ay maghintay sa Panginoon. Itinatampok ng talatang ito ang kapangyarihan ng Diyos na pasiglahin at bigyang kapangyarihan ang mga nagtitiwala sa Kanya. So ito nga po ay nagbibigay daan din sa kanila na malampasan yung mga hamon at balakid. So ganoon din sa ating pamumuhay, tayo ay patuloy din pinapaalalahanan ng aklat ng Isaiah na wala tayong ibang dapat na pagkatiwalaan at asahan kundi ang Panginoon. Sa verse 29, ito nga po ay tumutukoy sa lakas ng Diyos
para sa pagod, no? Para sa nakakaramdam ng pagod. Magandang gabi, Pastor Nanding. So binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga mahihina, no? Dinadagdagan niya ang lakas ng mga walang lakas o mga napapagod, no? So magandang gabi, Edward Moreno. Magandang gabi po. So dito rin ay ang Diyos ay bukod tanging pinanggagalingan, no? Pinanggagalingan ng kalakasan na kanyang ibinibigay sa kanyang mga anak, no? Na humihingi sa kanya ng tulong. Siyempre, ito po ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pababaang loob. Tayo ay tumatawag sa Panginoon at mas nagbibigay tayo ng oras na magtiwala sa Kanya. Pero dito ay nakita natin kung ano po ang katangian ng Panginoon pagdating sa mga panghihina, no? Sa usaping aspeto ng kahinaan. So ang Diyos ang bukod tanging nagpapagaling, nagbibigay kalakasan, isang paraan upang tayo ay patuloy na mamuhay ng may pagtitiwala sa Kanya. May mamumuhay ng may kababaang loob sa harap ng Diyos, ang pagiging submissive o ang isang pagsuko, no? Isang bagay na ito ay nagpapakita ng pagbibigay ng paggalang sa Panginoon. Habang nalalaman natin na tayo ay mahina, doon natin nalalaman na tayo ay, kumbaga, no, yung isang aspeto ng inaamin natin na tayo ay mahina, doon tayo nalalaman natin, doon tayo lumalakas. Kasi nandun yung gabay ng Panginoon. Magandang gabi sa aking tito, yan sa Surigao City. Yan, siyempre, ang chairman, Elmer Dorero, Tito Dongdong, magandang gabi sa inyo dyan, Tita Dre. Yan, so, sinasabi dito sa Philippians 4, verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Sa konteksto ng Isaiah, na chapter 4, thank you po, Tito. Yan, ang mga Israelita ay nasa sa pagkatapon, no? Nakita na yung captivity ng Israelita dito. So, pakiramdam nila walang kapangyarihan o wala ang nararamdamang presensya. Pero again, sinisigurado ng talatang ito, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan ay may katuparan. Ang Diyos ay nagbibigay kalakasan sa mga tao na makikita rin natin sa ibang mga talata tulad ng awit, no? Awit 68 verse 35. So ang lakas ng tao ay may limitasyon. Ang lakas ng tao ay hindi nagtatagal kung hindi siya nakaasa o nakadepende sa Panginoon. So dito makikita rin natin na ang tao ay walang kalakasan na masusustain, no? Tanging ang Diyos lamang ang nakakagawa nito, kaya dapat pinapaalala dito ng talata na kay Yahweh lamang every time na nanghihina at naglulumbay ang isang tao, dapat nating mas lalong asahan ang Panginoon. Dahil sa kanya nga lang po nanggagaling ang lakas. So sa Mateo 11:28-30, dito natin makikita dito na ang Panginoon ay nag-aalok ng kapahingahan, no, para sa mga napapagod. Pero dito nga po ay patuloy tayong mamuhay sa ganitong aspeto, no, sa aspeto ng pagsunod at paglalapat ng ating mga natututunan na salita. So ang kakayahan ng Diyos na bigyan o pagkalooban ng lakas ang mga napapagod. Sa kasaysayan ng mga Israel ay napakaliit na bayan lang nito na palaging inaapi ng mga malalaking imperyo, no? Ikaw ba naman palagi kang laging mayroong part na ikaw ay nasasakop. Siyempre dapat mas lalo kang humingi ng gabay sa Panginoon. So ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Palagi silang inililigtas ni Yahweh. So tulad nga ni Gideon sa hukom, no, sa 1 Samuel, ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kasama niya ang Diyos, no, sa kanyang naging laban, no. Sa kultura, ang lakas ay naiuugnay sa mga usaping militar, no, usaping hukbo. Ngunit sa bahaging ito, binago ng Diyos ang pananaw ng tao tungkol sa lakas, no? Ito ay ang paglapit at pagtitiwala sa Kanya. So dito po nagsisimula ang kalakasan, no? Ang binibigay ng lakas ng tao. Binibigay ng lakas ng Diyos sa tao. Yung paglapit at pagsuko natin
sa kanya. Magandang gabi, kapatid Alvin Marquez, siyempre from TC, no? Sa aking mga kapatid. Magandang gabi, kapatid. Yan, so sa 2 Corinthians 12:9, kung saan binanggit ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos na nagiging sakdal sa kahinaan, no? Inilalarawan din ito ang gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling kahinaan sa krus, ay ito pala yung nagdala ng kaligtasan at lakas sa sangkatauhan. Makikita natin yung nais iparating ng Panginoon sa lahat, especially sa Israelita, na nandoon yung kasiguraduhan ng kanyang proteksyon at ng kanyang biyaya, no? So nagbibigay kakayahan, kapangyarihan at otoridad na ipinagkaloob ng Diyos sa mga individual o grupo upang matupad ang kanyang mga layunin at magawa ang mga gawain na lampas sa kakayanan ng tao. So every time tayo ay may gagawin, may tatrabahuhin, kailangan natin ng kalakasan, no? Pero again, dapat tayong mas lumapit sa Diyos. So magandang gabi, Tita Malu. Salamat din, kapatid Alvin. Salamat, brother. So ito nga po ay patuloy na nagbibigay liwanag o nagbibigay ng mensahe sa atin, sa mga, lalo sa mga Israelita, ang pagpapalakas ng Diyos sa tao, no? Ang paglapit at pagsuko sa Diyos ay isang patunay na ito ay isang kalakasan, no? Ang batayan palagi dito ay syempre yung pagdepende, no? Yung dumedepende tayo lagi sa Panginoon sa araw, sa bawat oras, sa bawat sitwasyon na tayo ay nahihirapan, sa bawat tayo ay may kabigatan, nangihina tayo, no? Yun na nga lang, pagbiyahe-biyahe mo ng buong isang araw, nakakapagod na eh, no? So how much pa kung nag-exert ka ng effort? So dito tayo ay kinakausap ng Panginoon ang bawat tao na dapat tayong sa kanya ay mas magdepende o mag-umasa. Yan. So ang banal na kalakasan ay isang paulit-ulit na binabahagi dito sa Biblia, kung saan sinasangkapan ng Diyos ang kanyang mga tao upang isagawa ang kanyang kalooban. Again, may layunin o purpose ang bawat isa. That's why we need strength, no? We need yung kalakasan. Pero kanino ba manggagaling to? Siyempre sa Panginoon. So ito ay hindi limitado na pisikal na lakas na biyaya ng Panginoon, ngunit yun nga, kasama ang karunungan, katapangan at espiritual na mga kaloob mula kay Yahweh. So binibigyan ng Diyos ng lakas ang bawat kanyang lingkod, no? Ang kanyang mga anak. Hindi niya pinapabayaan. Yung kasiguraduhan ng proteksyon at kalakasan nandun palagi. Every time na tayo ay lalapit sa kanya, no? Ito nga yung ating dapat na maipamuhay, yung may pagsuko sa kanya, no? So nakakaalala natin yung si Moises, no? Yung sinabi niya noong siya ay pinapunta ng Panginoon upang palabasin o palayain ang Israelita sa Ehipto. Makikita natin dito na binigyan ng Diyos si Moises ng kapangyarihan para pamunuan ang mga Israelita palabas ng Ehipto sa kabila ng unang pag-aatubili, no? O pagdududa ni Moises sa kanyang sarili. At ang sinabi nga ng Panginoon sa kanya ay, ako isa sa iyo, no? So isang patunay na kasama natin ang Panginoon sa bawat ating ginagawa na makapagbigay sa kanya ng kapurihan. Si Gideon nga, nabanggit ko nga kanina, na tinawag ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita sa kabila ng kanyang takot at pakiramdam ng kakulangan, no? Kakulangan ng hukbo, no? Kasi ilan lang sila noon. Sinabi ng Panginoon sa kanya na humayo ka sa lakas na mayroon ka at iligtas ang Israel mula sa kamay ng Midian. So hindi ba kita isinugo? So makita natin to sa Judge 6 verse 14. So ito rin yung kay David, no? Makita natin slingshot, no? Slingshot lang yung gamit niya, pero nakita natin yung kapangyarihan ng espiritu ng Panginoon nung talunin niya si Goliath, no? Ganun din siyempre ang mga apostol, no?
pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit, ang mga ito ay tumanggap ng banal na kapangyarihan noon, no? Sa Pentecostes. At ganun din, siyempre, ang Panginoong Hesus, bagamat siyempre siya ay Diyos, pero dito nga ay kumilos sa kanyang ministeryo sa lupa sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan. So makikita natin na wala pong ibang pagmumulan ang lakas kundi sa Panginoon lang. Magandang gabi, kapatid. Siyempre ating mga kababata dito sa Atimonan. So yan, ang pag-asa na pinapakita sa atin dito ay ang pag-asa na tayo ay sa Panginoon lamang, no? Dahil sa kanya nagmumula ang lahat. Ang Kabanata 40 ay nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa. Kahit na sa panahon ng kahirapan, ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ang lakas na kailangan natin, no? Na kailangan natin para makapagtiis at mapagtagumpayan ang isang laban. Ang makikita natin dito na kung paano ang physical na lakas ay maaaring mabago, gayon din ang spiritual na lakas. So, ang pagsasagawa ng regular na mga spiritual na disiplina tulad ng panalangin, pag-aaral ng Biblia at pakikisama na makakatulong sa atin upang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos. So again, yung pagpapalakasan ng bawat isa, no? Malaking malaking bagay. Pero dahil alam natin na sa Panginoon lang nagmumula ang lahat ng kailangan natin. So tayo ay tumatanggap ng lakas ng Diyos. Tinawag tayo upang hikayatin at suportahan ng iba na maaring nanghihina, no? Kaya nagpapalakasan tayo. Nagpapalakasan, hindi yung nagkukumpetensya, no? Kumbaga tayo ay nagsasama-sama upang palakasin ang bawat isa. So ang talata ay inihikayat ang lahat na sa Panginoon lamang tayo magtiwala at umasa dahil sa Kanya lamang nagmumula ang kalakasan na ating kailangan. So verse 30, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, no? So alam natin na ang kabataan o mga teenager, mga mga 20s, no? Mga ganyan, mga edad, mga 15, malalakas yung mga yan. Makikita natin na nakakatagal pa yan ng mga ilang laro, no? Pero dito, ang tinutukoy dito sa verse 30 ay ang limitasyon ng tao. Na kahit ang mga bata at malakas, kahit ang mga kabataan na malalakas ay nakakaranas din ng pagod. Pagod at maging ang panghihina ng katawan, no? Kinikilala ng talatang ito ang katotohanan ng mga limitasyon ng tao. Nauubos din, nadidrain din, no? Nalolobat din ang tao, especially mga kabataan ngayon na talagang batak sa paglalaro, batak sa gawain na lalo na yung mga nagtatrabaho ng maaga, no? Pero dito ang sukdulang pag-asa sa isang mas mataas na kapangyarihan ay mas kinikilala dito. So tulad sa naunang talata, tumutukoy ito sa lakas na nagmumula lamang sa Diyos. Ang kalakasan ng kabataan ay iba, no? Iba sa mga lakas ng may edad. Alam naman natin na pag nagkakaroon na ng edad ang tao ay nababawasan na yung lakas na ibibigay niya upang magampanan yung kanyang gawain. Sa Psalms 103 verse 5, sinabi dito, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. So itinatampok din ang universal na katangian ng kahinaan ng tao, na binibigyan diin na kahit ang mga nasa kalakasan na edad para sa pisikal na lakas, gaya ng mga kabataan, ay nakakaramdam din ng pagkapagod, no? Nakakaramdam din ng burnout, nakakaramdam din ng sobrang kahinaan. So ang kabataan madalas ay inilalarawan ng lakas at potensyal. Ngunit itinuturo ni Isaias ang kanilang limitasyon. Mayroong limitasyon ang mga kabataan ito na kahit sila ay nasa kalakasan nila, ay ito ay nagpapakita pa rin na mayroong kahinaang darating. So ito ay isang sitwasyon na dapat mas magkaroon ng koneksyon sa Panginoon, especially everyday na panghihinaan ng loob, no?
especially yung physical na kahinaan. Ang mga kabataang lalaki ay madalas na nakikita bilang mga mandirigma o manggagawa. Sa kultura ng Israel, ang mga tungkulin ay nangangailangan ng makabuluhang lakas at tibay. That's why ganun sila kagamit, no? Iba ang lakas ng mga kabataan kumpara sa may mga matatanda na, no? Kahit sa panahon natin ay ang mga teenager o mga late o mga early 20s na kabataan ay nandoon yung kanilang liksi at bilis sa paggalaw, no? Sa kanilang mga kinabibilangan. Dito makikita natin ang kanilang pangangatawan ay batak sa trabaho, batak sa gawain. Pero dumarating din ang oras na sila ay nakakaramdam ng hirap at mabagal na paggalaw. Bakit? Kasi tao lamang sila, no? May limitasyon ang kalakasan ng tao. Ngunit kung tayo ay mamumuhay na nasa Panginoon, no? Nandun tayo sa ating pag-asa, pagdepende, talagang literal na tayo ay umaasa sa Panginoon, ay nandoon yung kanyang biyaya. Sa awit 73:26, kumikilala ito sa kahinaan ng tao at sa pangangailangan ng banal na suporta. Kahit na ang pinakamalakas sa atin ay nakakaramdam, no? Self-sufficiency, wala pong ganun, no? Ang mga nag-iisip na kaya nilang lahat ay niloloko lang nila ang kanilang sarili, no? Nakakaramdam din po ng pagod yung mga yan. So, sa isang kultura, kadalasang umiidolo sa kabataan at lakas, hinahamon ng talatang ito ang paniniwala na maaari tayong umasa lamang sa ating sariling kakayahan. Again, hindi po natin kaya. Bakit? Nauubos din tayo, no? Napupuno rin tayo, nasasagad din tayo. Kaya dapat nasagad tayo, no? So, pagtitiwala sa Diyos ang mahalaga sa ating buhay at talata ay nagtatakda ng yugto para sa sumusunod na pangako sa Isaiah, sa susunod na talata, no, sa verse 31, na dito nga ay tinatampok ang kahalagahan ng paglalagay ng ating pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. So again, ang paulit-ulit na paalaala sa atin ng propeta na anumang meron tayong lakas ay nauubos din. That's why we have to connect. We have malalim na relasyon sa Panginoon na kung hindi tayo aasa at pagtitiwala sa tunay na nagsusupply o nag-source ng lakas, ay hindi tayo magkakaroon ng pananatili, no? Bibigay at bibigay tayo. So, yan. Sa verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Divine renewal, no? Ang mga naghihintay sa Panginoon, nagtitiwala, umaasa sa Kanya at magpapanibago ng kanilang lakas, ay makakasumpong, no? Makaka-receive. Siyempre, yung tinatawag nating renew, recharge, restraint, no? Kumbaga sa cellphone, na-charge na natin, tayo naman, ang nagbibigay ng supply sa atin, siyempre ang Panginoon, ang lakas na ating pangangailangan. Bawat gawain natin ay kailangan ng lakas. Hindi tayo makakagala kung wala tayong kalakasan. Ang pagbibigay ng lakas o panunumbalik ng kalakasan ay isang bagay na masasabi mong dapat nating ipamuhay ang pagdepende, yung pag-asa sa Panginoon. So, ano mga sitwasyon, hindi natin kayang i-maintain ang ating sariling kalakasan. Ang ating pangangatawan ay walang pahinga. Malabo po itong makapagpatuloy, no? Kailangan nating makatulog din. Kailangan din bumawi ng katawan, no? Kailangan din kumain, no? Pero again, paano tayo magkakaroon ng spiritual na kalakasan kung tayo ay hindi nakakonekta sa Panginoon? Sa Habakuk 3 verse 19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So, nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiyaga at pagtitiwala sa Diyos. Ang konteksto
Sa kontekst ng Hebreo, ang maghintay ay nagpapahiwatig ng aktibong pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkatapon sa Babylonia ay hinimok na magtiwala at umasa sa Panginoon sa panahon ng kanilang paghihirap at umasa rin sa panahon ng pagliligtas sa kanila ng Diyos. So, ang konsepto din na binabanggit dito sa awit 27:14, naghihikayat na ang mga mananampalataya ay maghintay sa Panginoon. No? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Dom kanina na madalas tayo ay nagde-decide ng nakabase lang sa ating karunungan. Hindi natin hinihintay ang karunungan mula sa Panginoon. Masyado tayo nagmamadali. That's why tayo ay nagkakaroon ng failure, no? Bumabagsak tayo kasi walang tibay yung bawat desisyon na yon. Gandang gabi po, Ma'am Marcel Valdez at syempre Pastor Mark Baybado from Pangasinan. Yan. Salamat, Pastor. Ay napadaan sa aming pag-aaral, no? Sa paghihintay, makikita natin ang Panginoon ay kahit kailanman hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. Nagbibigay din ito sa kabutihan at pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, no? Ang kailangan lang natin gawin ay sa kanya tayo patuloy na maniwala, maghintay at pagtiwala, no? Ang panibagong lakas ay mahalaga, lalo-lalo na kung ikaw ay may gagawin pa kinabukasan. Para sa mga nakakaramdam ng pagod at kabigatan, ay kailangan na ma-renew ang strength, pero sa pamamagitan siyempre ng tunay nagbibigay ng supply o ng source, no? Siyempre ang Panginoon. Ang mga Israelita ay physical at spiritual na napagod mula sa pagkatapon o pagkabihag. Na-drain sila, no? Samut-saring nararamdaman. Pero again, dito nakita natin sa kahapong pag-aaral ay nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya kung bakit sila nagkakaroon ng bagabag o alalahanin habang sila ay nasa pagkatapon. Ang panibagong lakas ay hindi lamang physical kundi spiritual din na dating kailangan sa araw-araw. Ito ay sumisimbolo sa panunumbalik ng pag-asa at sigla. No? Tayo ba pag napapagod tayo, anong bang una nating ginagawa? Siyempre tayo ay natutulog, no? Pero sino ba nagbibigay ng kapahingahan na yun, no? Siyempre ang Panginoon. So pagpapanibagong ang pagpapalakas o panibagong lakas na nararamdaman ay mula pa rin sa kalooban, mula pa rin sa Panginoon, no? Ang kanyang banal na kalooban na walang maihahambing, tulad din ng makikita natin sa Aklat ng Korinto, 2 Corinthians 4:16, kung saan ang pangloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Sumasalamin din ng talata sa mga pagbabagong kapangyarihan ng presensya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Dito, nabanggit dito ang agila, no? Ang agila, alam naman natin ito ay very mataas ang IQ, no? ng eagle. Ang mga agila ay kilala sa kanilang lakas at kakayahang umakyat sa taas ng lupa, sa lahat ng sumisimbolo sa kanilang kalayaan at pananaw. Makakalipad sila kahit saan, no? Pero kung sila ay manghihina, makikita natin na hindi ito isang simbolo ng kalakasan. So ang agila ay isang simbolo ng kapangyarihan at lakas. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay makakayanan ng kanilang mga kalagayan sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Diyos. Hindi sa tulong ng sarili kakayahan, no? So ang paghahalintulad na ito sa agila ay ginamit din na makikita natin sa Exodus 19 verse 4, kung saan inilalarawan ng Diyos ang pagpapasan sa mga Israelita sa mga pakpak ng mga agila na nagpapahiwatig ng pagpapalaya at proteksyon. So nakita natin dito na ang pagtakbo minsan ay, ang pagtakbo ng hindi napapagod ay nangangahulugan ng pagtitiis at pagtsatsaga, no? Sa kalagitnaan ng kabigatan, nasusustain, no? Bakit? Kasi may sustain, may nagme-maintain, no? May gumagabay, may nagbibigay ng kalakasan kahit sa kahirapan at sa sobrang hirap na sitwasyon. So nagpapakita ito ng pagpapanatili o sustenance.
pananatili ng lakas at hindi bumibigay na katawan. Isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa taas, sa Panginoon, na hindi tayo kailanman pinababayaan dahil sa ating pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. So, tinitiyak ng mga pangakong ito na sa mga mananampalataya na ang Diyos ay magbibigay ng kinakailangan lakas, no? Sufficient, no? Ang biyaya ko sa iyo ay sapat, no? Ito ay upang matiis natin ang mga hamon at kabigatan sa buhay. Isang sitwasyon na hindi naunawaan ng iba, pero bilang mga mananampalataya, no, nandun po tayo sa pagtingin natin sa katangian at kakayahan ng Diyos, hindi sa ating kakayahan at kalakasan. Sa Hebreo 12:1-2, ang mga mananampalataya na tumakbo ng may tiyaga sa takbuhan na inilaan para sa kanila ay nakatuon na ang kanilang mga mata kay Kristo ang sa pinakahuling pinagmumulan ng lakas. Ito ay ang paglakad ng hindi nangihina ay kumakatawan sa matatag na pag-unlad at patuloy na katapatan. Ang paglalakad ang pangunahing paraan ng transportasyon na nangangailangan ng pagtitiis sa malalayong distansya, no? So sa tawagin nga sa atin ay basic exercise, no? Tayo ba, isang kanto lang, magta-tricycle pa, no? Naalala ko tuloy yung classmate ko. 2 kanto na lang ilalakarin namin. Kumuha pa ng pedicab, no? So, ito ay ang paglalakad ng pangunahing paraan upang tayo ay makarating sa ating paroroonan, no? Naalala natin, wala naman sasakyan before sa panahon ng Israelita. So, makakasigurado na susuportahan at gagabayan tayo ng Diyos ang mga mananampalataya sa kanilang pang-araw-araw na kanilang paglakad. Ang Galatia 6:9 ay sumasalamin din sa damdaming ito na hinihimok sa mga mananampalataya na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon sila ay mag-aani ng isang ani na kung hindi sila susuko. So you sow what you reap, no? So, ang agila ay isang simbolo ng lakas at kalayaan. Sa Biblia, kadalasang ginagamit upang ilarawan ang pangangalaga ng Diyos at ang pagbibigay kapangyarihang ibinigay niya sa kanyang makita natin yung sinisimbolize ng eagle. Dahil diba sa ibabaw siya, no, makikita natin yung monitoring o yung pagbabantay o paggabay ng Panginoon. Ang paghihintay sa Diyos ay isang bagay na nagpapahiwatig ng pag-asa at pagtitiwala. Ang paghihintay sa Panginoon ay isang aktibong o isang pamumuhay na nandun yung pagtitiwala sa kanyang provision. You reap what you sow. Yun. You reap what you sow. Yan. Salamat, Pastor. No? You will reap what you sow. Yan. So, imahe ng agila ay nangangahulugan ng pag-angat sa mga pangyayari. Ang mga mananampalataya ay tinawag na mamuhay sa kabila ng kanilang mga paghihirap na binibigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. So, tayo ay nakakayanan natin magtiis, nakakayanan natin magtiyaga dahil mayroong nagsusustain, no? Mayroong nagpapanatili ng kalakasan. At ito ay ang Panginoon. So, nagbibigay ang Diyos ng lakas na kailangan para sa paglalakbay o sa mga gawaing ito. So, ang katapatan ng Diyos ay pinapakita dito sa talatang ito na ang maging tapat, no? Ang pagiging tapat ng Diyos sa kanyang mananampalataya ay nagbibigay ng kasiguraduhan ng kanyang pangako na matutupad. Kaya mga kapatid, tayo ay pinaalalahanan ng mga talatang ito na wala tayong dapat asahan at pagkatiwalaan, no? Sa lahat ng sitwasyon, anuman ang kabigatan, anuman ang darating na sitwasyon o problema, ipamuhay ang natututunan, no? Ipamuhay natin na tayo ay sa Diyos lang umaasa, hindi sa sariling karunungan, no? Again, magkaiba daw talaga yung naalala ko na naman, magkaiba yung nagsasalita lang sa walang ginagawa. Magkaiba yung sinasabing nagdarasal pero hindi naman bukal sa puso. So, dapat natin tandaan na paalala rin sa akin
no, ng aking pastor na ang lahat ng mga salita ng Panginoon ay dapat nating ipapamuhay, na susunod at tinutupad na may totoong aksyon. Sabi nga, it is not automatic. Isa na namang ano to. Oh, yes, natutunan mo to, nabasa mo to, naaral mo to. Pero hindi yan automatic kung hindi mo ilalakaran. No? So, nakatuwa lang. No? Yun mga kapatid, no, sa tatlong talatang ito ay binibigyan diin yung provision ng Panginoon sa bawat isa. Na tayo ay mas binibigyang pansin dito na tayo ay manatili sa Panginoon. Dahil siya lamang po ang nag-maintain at nagsusustain sa lahat. No? Kahit yung ating pananampalataya, yung ating patuloy na pagsunod, no? Siya pa rin po ang talagang pinagmumulan ng lahat. So, balikan natin mga kapatid yung kabuuan, no, ng Kabanata 40. No? Ang Kabanata 40 nga po ay kasama doon sa huling bahagi ng aklat na Isaiah, yung chapter 40 to chapter 66, no? Na may tema ng kaaliwan, tema ng pagkabuhay. So, nasusulat nga sa panahon ng pagkatapos nila sa Babylonia. So, chapter 40 tumutukoy sa tema ng pangako ng Diyos sa pagpapalaya sa mga Israelita sa pagkabihag. At ito nga po ay ang naging sentro nga po ng chapter 40 ay yung huling bahaging verse, no? Ang verse 31. Ngunit ito nga po ay muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So again, this is not automatic. Yan ang pinaka natutunan ko ngayong araw na to. Sa chapter 40 ay nakatuon sa katangian ng Diyos, katapatan at habag. So nananawagan na hindi lang sa katapusan ng pagkatapon, kundi pati na rin sa kinabukasan ng Israelita. Sa panahon natin ay tungkol ito sa kinabukasan ng mananampalataya na ito ay nagsisilbing paalaala sa ating lahat na tayo ay maghintay sa pagbabalik ng Diyos. Magandang gabi kapatid Joel sa Lumina. So panawagan sa atin sa pagbabalik ng Diyos, sa panumbalik ng kaharian ng mundo. Ang pangkalahatan ng kabanatang ito ay may tema ng pag-asa. Okay, ang talatang 1 to 8 ay may tema may tema ng kaaliwan at pag-asa, ang paghahanda sa daraanan ng Diyos sa kanyang pagdating, ang utos na paghahayag ng salita ng Diyos na walang takot na ibabahagi at may kalakasan ng loob na ito ay ipakalat, no? At ito ay ang lahat ng bagay sa mundo na kahit ang buhay ng tao ay lilipas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Sa verse 9 to 11, mensahe ito ng kaaliwan at pag-asa rin na nakatuon sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Magandang gabi, Idol Israel, kagawad. Siyempre, ng Zona 2 sa Atimonan, Quezon. Yan, magandang gabi, Idol Israel. Yan. Sa pagdating ng kaharian ng Diyos at sa pagiliw na pangangalaga na ibibigay niya ibibigay niya para sa kanyang mga tao. Kung ano man ang kanyang pinangako ay ito ay matutupad. So inikayat dito ang pagpapahayag ng mabuting balita ng pagdating ng Diyos. Sa 12 to 26, ito naman po ay tumukoy sa walang katulad na katangian ng Diyos, nakatutok sa walang kapantay na kapangyarihan at katarungan ng Diyos. Yun nga, no, sa verse 15 to 17 ay mas binigyan ng diin ang pinakamataas na kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kawalang halaga ng mga bansa at maging ng natural na mundo. Itinatampok din nito ang mga bansa na kung saan inihambing sa Diyos. Sa 18 to 20, ang mga tanong o mga rhetorical tanong sa walang kabuluhang paghahambing ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, no? Tumukoy ito sa mga sinasamba ng mga Israelita na wala itong mga kakayanan na magpagaling o magmilagro. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng walang hanggan kumpara sa walang buhay. So sa verse 21 to 22, ito nga ay hinahamon ang kamangmangan ng tao at ang soberanya at kamahalan, ang kapangyarihan at kamahalan ng Diyos.
Sa verse 22 to 24, ito naman po ay soberanya ng Diyos sa makalupang mga tagapamahala at kapangyarihan. So ito ay tumutukoy sa mga hari, leader, na binibigyan diin ng talata na kahit na ang mga mukhang makapangyarihan at may impluwensya ay sasailalim pa rin sa otoridad ng Diyos. At dito sa 25 to 26, tumutukoy naman sa walang katulad na kapangyarihan at katarungan ng Diyos na bilang lumikha ng sinukob. Particularly, ang mga bituin. Na tinatampok nga nito ang kapangyarihan ng Diyos na walang kapantay, no? Sa pagmamanage, sa pag-maintain, sa pagsusustain sa mga heavenly bodies. Ito ay nagtataglay ng kanyang perpektong kaalaman at kontrol sa lahat ng nilikha. At sa 27 to 28 nga, kagabi, ay ito nga ay tumutukoy sa kung saan inahamon ng Diyos ang mga reklamo ng mga Israelita tungkol sa kanilang naramdaman na sila daw ay nakalimutan ng Diyos. But again, dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kaya sila nakaramdam ng ganong kabigatan. So yan mga kapatid, no? Diyan po natin tinatapos ang chapter 40 na tayo ay patuloy nating natutunan. Nakita natin ang katangian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kakayahan, at tayo ay walang magagawa, no? Even yung pagkokontrol sa lahat ng gumagalaw dito sa mundo at ang kanyang mga nilikha. So yan mga kapatid, dyan po natin tinatapos ang ating pag-aaral sa chapter 40. Yan. So paalaala lang ni Pastor Dom, no? Basahin ko lang ang konteksto, no? Tinutukoy sa Galatia 6:9 ay hindi po material kundi spiritual. So hindi dahil gumawa ka ng maganda sa kapwa mo ay makakaasa ka sa gagawa ka na rin nila ng maganda. No, yung paghihintay ng kapalit, hindi po ganoon, no? Hindi po 'yun ang konteksto. But again, usaping is spiritual. Salamat Pastor Dom. It is not automatic, no? So kailangan nating ipamuhay, lakaran ang ating mga natututunan, hindi lamang narinig, hindi lang naunawaan, dapat ito ay may aplikasyon. So, yun lang po. Bukas po ay chapter 41. Yan, siyempre, sisimulan natin ang panibagong kabanata. Yan, so tayo po ay magkita-kita muli bukas. Pero bago ang lahat, tayo muna ay samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Salamat po. Ama, Panginoon, dakila sa lahat, mapangyarihan sa lahat. Tanging ikaw lamang po ang tunay na Diyos na aming dapat sambahin, asahan at pagkatiwalaan. Maraming salamat po sa patuloy na kalakasan na binibigay mo sa amin, sa patuloy na pananatili namin sa bawat sitwasyon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa aming pag-aaral upang ikaw mas lalo naming masunod, makilala, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng biyaya. Ikaw po ang pinagmumula ng lahat. Ikaw po ang may kontrol ng lahat at ikaw lang po ang lumikha ng lahat. Patuloy niyo po aming gabayan, Panginoon, ang mga nakinig, ang mga nakapanood at makapanood pa ng video na to. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay, sa paglakad sa iyong mga salita at pagsunod sa iyo. Ikaw lang po ang patuloy na nagbibigay ng lahat, Ama. Pinapanalangin ko po namin to, Panginoon, sa patuloy naming paghingi sa iyo ng karunungan. Tinataas po namin ito lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Tayo po muli ay magsama-sama bukas. Maraming salamat Pastor Dom, Ate Alma, Pastor Nanding. Siyempre sa mga kapatid ko, Idol Israel, Wilson Marquez, Alvin Marquez, kapatid Joel, no? Ma'am Sel, Pastor Mark Baybado ng Pangasinan, at siyempre ang aking tito at tita sa Surigao, siyempre kapatid ng aking papa. At sa lahat po, maraming salamat po mga kapatid. Salamat sa paghihintay. Medyo na-delay lang po tayo. Pero salamat at tayo po ay nagsama-sama uli sa ating pag-aaral. Bukas, see you. Maraming salamat. Sa Diyos lang po ang paborit parangal. To God be the glory. Thank you. Salamat po. Bye-bye.